dear beloved, Boss Mike Cervera. Asok! Like father, like daughter? Bakit ba puros pagpapapatay at pagpapatumba ng mga kalaban ang nasa utak ng mag-amang ito? Ano ba naman itong mga Duterte? Ang anak, ganito. Ang ina ninyong lahat. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Tapos, kamakailan lamang, ang tatay naman, ito. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Oo. Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Di, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Naloko na. Pero talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Kailan ba sila titigil sa kanilang mga paninira at pagbabanta? Dahil Pakinggan nyo muna maigi para hindi kayo para maliwanagan kayo sa sinasabi ni Madam Ellie Kailan Kailan kamo? Tuloy pakinggan nyo. Pasabugin na lang natin yung ano. kailan ba sila titigil sa kanilang mga paninira at pagbabanta? Oo Dahil lamang hindi sila ang nakaupo ngayon sa posisyon. Correct. Sa totoo lang, ngayon ko lang talaga naunawaan at ngayon ko lang napatunayan na ang mga ginagawang mga pagbabanta ng mga Duterte ay kayang-kaya nila talagang gawin. Tapos sabi ko sa inyo yan, di ba? Ito ho yung mga dahilan kung bakit nyo ko binash nun. Mga kababayan ko, di ba? At yan yung mga dahilan kaya nyo ko binabash. Di ba, Aichang? Di ba, Alicia Bitlogan? Binabash nyo ako. Naglayasan nga kayo Di ba, iniwan nyo nga ako noon? Natandaan nyo yan? Di ba, naniwala kayo sa mga chismis lang? Mga kababayan ko, ako, hindi nyo alam yung lakad ko. Eto na! Sabi ko naman sa iyo, Madam Ellen eto na. Gaya nga ng sinabi ni Sara Duterte, No joke. No joke. sa kagustuhan kong mas lalong maunawaan at makita ang madugong kasaysayan ng ating bansa sa pamumuno ng isang Duterte, ay nahanap ko ang librong Some People Need Killing na isinulat ni Patricia Evangelista na isang trauma journalist. Nako! Nakasaad sa librong ito ang mga kwento ng mga pamilyang naulila ng kanilang mga mahal sa buhay dahil bigla na lang silang pinapatay at pinatumba ng mga kapulisan natin. Sadyang karumal-dumal nga ang mga krimen na nangyari nung panahong yon. At napaluha pa ako lalo sa kwento ng mga anak na nawalan na ng pag-asa at kinabukasan dahil wala na ang mga magulang nilang magtataguyod nito. Pero ang malaking katanungan, bakit ba ang mga malalaking drug lords na talagang dapat pinuntirya ay malaya pa rin at tuloy ang kanilang mga negosyo? Bakit ang mga maliliit na users, mga maliliit na runners lang ng illegal na droga ang kaya nilang ipatumba? Sino po ba ang may hawak ng tokhang list? At sino po ba ang may kakayanang magdagdag ng pangalan o magbura ng mga pangalan dito? Bakit parang may sinang-ayunan? Ito ba ay pakitang tao lamang nung panahon ni Digong? O ito ba ay isang estratehiya nila upang ma-centralize ang source ng droga? Ito po ang mga katanungan na alam kong nasa isip din ng bawat Pilipino ngayon. Kaya sa darating na eleksyon, ay sabay-sabay po nating iparamdam sa kanila na pagod na po tayong maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. At ayaw na po nating dagdagan ang madugong kasaysayan ng ating bansa. Panahon na po
para talagang pag-isipan natin ang ating mga choices sa darating na midterm elections. Gusto pa po ba nating suportahan ang mga sumusuporta din sa patayan at madugong kasaysayan ng ating bansa? At kung inyo pong mararapatin, sana ay masuportahan po natin ang mga kandidatong talagang gustong tumulong sa ating gobyerno. Ay, si Kiko pala. Si Kiko. Kinakampanya ni Madam Ellie. Di ba? Kaysa naman kay Bongo. Sige, tuloy natin, pagbigyan natin opinion niya yan Para masolusyonan ang mga problemang Eto naman pala kinakampanya naman pala lahat. Kayo naman Kaya lang parang mas may feeling kay Kiko tong kaibigan ko Biglang pinasok lahat yung 12. 12 Biglang pinasok yung 12 Malay nyo naman kung may sarili siyang dahilan. Diba, mga kababayan? Hayaan nyo na yun. Tuloy. kaharap natin ngayon. At hindi yung puros reklamo, puros kontra, puros insulto at pambabastos lamang ang alam dahil gusto nila na sila ulit ang makabalik sa kapangyarihan. Correct. Bye-bye natin to, mga kababayan ko. Pakinggan ninyo yung ating opinion rito. Maganda. Maganda ito, Close ni Madam Elsie. Oo. Ito na. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Hindi ko alam na may yun ito na. Pasok, Like father, like daughter? Oo, parehas na parehas sila. Like father, like daughter. Bakit? Kung ano yung ginagawa ng ama, siya rin ginagawa ng anak niya. Kung anong ginagawa ng bunganga ng ama niya, ganun din ginagawa ng bunganga ng anak niya. Kung anong ginagawang pandurugas ng ama niya, ganun din ang ginagawang pandurugas ng anak niya. Di po ba? Kung anong ginagawang pagpatay ng ama niya, parang ganun din si Sarah. O talagang iba talaga, eto na. Bakit ba puros pagpapapatay at pagpapatumba ng mga kalaban ang nasa utak ng mag-amang ito? Totoo yan. Mga kababayan, basta kalabang ka. Okay, wag na kayong magtaka kung walang Mike Cervera nung panahon ni Digong. Talagang kinaloob ni Lord yun. Sabi ni Lord, Boss Mike, Mike Cervera, anak, wag ka munang magbablog Kasi yung nakaupong presidente, mamamatay tao yan. At isa pa, sobrang pikon yan. At isa pa, maraming sip-sip na alagad yan. Yung mga alagad niyan, sisip-sip, ipapakita na tegi ka na. Kaya huwag ka na mag-vlog muna. Kaya mga kababayan, maraming napaniwala sa mga propaganda nila Digong na sila'y mabuting tao, makabayan, etc. Chicheria. Diba, mga kababayan? Ganun ho yung mga ginawa nila. Sino ho ang kukontra sa mga propaganda nila Digong noon? Siyempre, wala. Walang kumukontra, isip ng mga mangmang. Magaling talaga si Digong kasi walang kumukontra. Pero ngayon, nagsulputan na. Yung mga nagtatago ng opinyon, damdamin at nararamdaman nila. Kita niyo, mga kababayan? Saan pa kayo? Eloy. Ano ba naman itong mga Duterte? Ang anak, ganito. Yan. Ang ina ninyong lahat. Lahat daw kayo, pati DDS, minura na. Pero alam nyo, okay lang sa mga DDS na minumura sila. Bakit ho kanyo? Hindi nila maunawaan. Kapag nagmumura yung mag-ama, tuwang-tuwa pa sila. Para sa kanila, cool na cool talaga. Ano po ang kaisipan ng mahihinang nilalang? Nagmumura, minumura na sila, tuwang-tuwa pa yung mga yan. Di po ba? Ano ang tawag doon? Mga mahihinang nilalang. Mahihinang nilalang? Bakit? Mahihina ulo. Mahina pakiramdam. Kaya mga mangmang. Ganun po yun, Huwag kayong masasaktan. Mga aking mga minamahal na mga DDS. Ganun talaga po kayo. Tuloy. Kinausap na ako na tao. Hmm. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM.
si Lisa Araneta at si Ah. Martin Romales. No joke. Tapos, kamakailan lamang, ang tatay naman, ito. Yan, oh. Oh, eto. Nung isang araw lang to, mga kababayan. Oh. Ngayon, Hmm. marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kita nyo, nagtatawanan pa yung mga mangmang. Ganun ho talaga. Unawain nyo na lang. Kasi nga ho, mga mangmang. Kung hindi po mga mangmang yan, mga kababayan, sa mga pangit at mga bastos na salita ng matandang yan, dapat ho, sila'y kumukontra dyan. Dahil nga ho, ulitin ko, sila ho'y mga mangmang, sasang-ayunan at gagawan na lang nila ng kanilang mga reaksyon na cool daw. Mga kababayan, kahit nga ho magjakol yan sa harapan nila eh. Sa totoo lang, cool pa rin yun. Cool pa rin ang tawag nila. Opo mga kababayan hindi ho sa kabastusan. Dahil ho mga kababayan, kung bastos tong itong tao na ito, na dapat naman hindi binabastos talaga dahil naging presidente, mga kababayan. Dahil ganun tayong mga Pilipino. Ewan ko na lang ba kung anong lahi ng mga ito at ng mga taga-suporta niya. Kung bakit ganyan sila. Di po ba? Oho, murahin nyo yung mga mangmang. Kahit ano sabihin ninyong kabastusan. Ulitin ko, kahit magsalsal pa si Digong sa kanilang mga harapan. Para sa kanila, cool na cool talaga si Digong. Ang galing! Ang tagal labasan! O, di ba? Ganun ho ang mga mangmang. Di po ba, mga kababayan? Ayan ho. Ay katunayan kahit anong pagsasabi ni Digong, wala. Para sa kanila, Diyos namin yan. Kaya kung anong gawin yan, kahit pa ipulandit lahat ang mga lumabas kay Digong sa mga pagmumukha niyan. Tatanggapin nila, yung iba nga lulunukin pa. Di ba mga kababayan? Sabi, ganun sila. Para naman, mas maintindihan nila, kailangan nating maging radikal. Kaya sa mga matitinong tao rito na sumusuporta kay Pangulo, sorry sa inyo. Kailangan kong gawin yung pagpapaliwanag na radikal. Kasi kung aking pagpapaliwanag ay pabebe lang, hindi nila maunawaan. Kaya yung paliwanag ko, radikal na yan. Kaya maunawaan na nila kung ano yung ibig ko sabihin. Uulitin ko mga kababayan, kahit magsalsal sa harap nila si Digong, tuwang-tuwa pa yung mga yan. At kapag nilabasan si Digong, malamang mga kababayan, yung pulandit nun, malamang lunukin pa nila yan. Ganon yun, mga kababayan. Ganon. Ang gusto kong sabihin dito, ganon sila kapanatiko kay Digong. Kininaya. At least, nagpasintabi po ako sa matitino. Di ba? Di ba? Minsan talaga, dapat may radikal. Hindi naman tayo laging ganito. Sorry naman po sa 3,000 na nanonood, Sorry po. Naku, Lynn Mariano, huwag ka naman diri. Sa mukha nga ni Digong, hindi sila nandidiri. Diba? Taloy. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Umaasa pa sila mga kababayan na pagka napatay yung 15 na senador, mga kababayan, makakapasok na daw sila. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Kita nyo mga kababayan, Talagang yan ho ay nagpapakita, sabi ko nga kahapon, yan ho ay nagpapakita ng kadisperaduhan. Sorry naman po sa mga nanananghalian, kumakain, nag-aaga, naghahapunan. Opo ha, kaya nga ho lagi ko sinasabi sa inyo, minsan yung aking daladalang gustong sabihin ay hindi ko mapredict din. Ako rin ho mismo, tandaan nyo mga kababayan ako rin ho mismo, hindi ko minsan
napipigilan at hindi namamalayan yung aking mga sinasabi rito. Opo, dala ho ng aking alin po mga kababayan ng naiisip para ho ma-deliver. Hindi ho sa inyo. Liliwanagin ko sa mga ho malilinaw ang isip, mga kababayan, hindi ho para sa inyo yung paliwanag na yon. Yung paliwanag na ho yun ay para sa mga mangmang na naniniwala kay Digong. Opo maliwanag ho yun. Oh. Kailan ba sila titigil sa kanilang mga paninira at pagbabanta dahil lamang hindi sila ang nakaupo ngayon sa posisyon? Sa totoo lang, Partner, hindi na yung mga titigil. Sabi ni Ai Chang rito, 3,000 na tayo mahigit pero 1 pa lang yung nagla-like. Oh. Hindi na titigil yan yung paninira nila. Hindi titigil yan. Oo, hindi titigil yan. Oh, di ba? ngayon ko lang talaga naunawaan at ngayon ko lang napatunayan na ang mga ginagawang mga pagbabanta ng mga Duterte ay kayang-kaya nila talagang gawin. Anong kayang-kaya? Sisiw lang yan. Nasa sinapupunan pa yung mga yan, nagmumura na yan mga kababayan, nasa sinapupunan pa lang yung mga yan, nagmumura na yan. Nung nasa sinapupunan si Digong, nagmumura. Sabi niya, Nang, ina ka! Ina mo! Bakit nyo pa ako ginawa? Kaya ano po mga kababayan malaki ang sama ng loob ni Digong sa mundo. Huwag nyo na akong ilabas kung ganito lang ang itsura ko. Kaya ako nagalit dahil sa itsura ni Digong na ganon. Mga kababayan, hindi naman siya pag-ano. Talaga naman pangit Kung anong pangit ang ugali niya, ganon din ang mukha niya Diba? Kaya yun ang sama ng loob niya sa mundo. Sinilang na pangit si Digong. Kaya ibinubos sa atin yun. Dinamay lang tayo sa sama niya sa mundo. Kaya eto resulta, nagkakagulo tayo. Diba? Tuloy. Kaya nga, nang sinabi ni Sara Duterte, It's no joke. It's no joke. sa kagustuhan kong mas lalong maunawaan at makita ang madugong kasaysayan ng ating bansa sa pamumuno ng isang Duterte, ay nahanap ko ang librong Some People Need Killing. Nako, ayan na nga ba mga kababayan, yung mga tao daw na kailangan pang pumatay. Diba mga kababayan? Yan po. Ano nangyari dyan kay Patricia Evangelista? Sige na nga, Na isinulat ni Patricia Evangelista na isang trauma journalist. Nakasaad sa librong ito ang mga kwento ng mga pamilyang naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Ako, hindi naniniwala dyan yung mga DDS na mangmang. Naniniwala ba yung mga DDS na mangmang dyan, mga kababayan ko? Hindi ho. Hindi ho naniniwala. Bakit kanyo mga kababayan? Diyos ang tingin nila kay Digong. Diba? Tuloy. Dahil bigla na lang silang pinapatay at pinatumba ng mga kapulisan natin. Nako, sino ba ang mga pulis nun at namumuno doon? Parang si Bato yun. Sadyang karumal-dumal nga ang mga krimen na nangyari nung panahong yon. At napaluha pa ako lalo. Sabi, ito na mga kababayan, hindi lang ikaw napaluha. Kayo ho ba hindi naaawa? Hindi ho ba kayo naaawa sa mga taong pinatay ni Digong? Pinatay nila ba to, mga kababayan? Hindi ba kayo naaawa dyan? Kayo ho ba ay nasubukan nyo ng mawalan ng mahal sa buhay? Hindi yung jowa, mga kababayan. Hindi ho yung jowa. Kayo ho ba, mga kababayan, tanong ko sa inyo, nawalan na ho ba kayo ng mga minamahal sa buhay? Di ba't napakasakit? Yung aso nga pag nawala, mga kababayan napakasakit na. Yung pa kaya mawalan kayo ng anak, magulang, kapatid, minamahal sa buhay, yung mawalan kayong ganon. Alam nyo ba kung gaano kasakit yon, mga kababayan? Sobrang sakit niyan. Sobrang sakit niyan, mga kababayan, na hindi tinitignan at walang pakialam si Digong. Wala akong pakialam. Ang grupo ni Digong, ang kampo ni Digong, wala akong pakialam sa mga damdamin ng mga kababayan nating mga naulila. Wala ho silang pakialam dyan. Di po ba?
sa kwento ng mga anak na nawalan na ng pag-asa at Wala ng pag-asa, nawalan talaga ng pag-asa. Alam nyo mga kababayan, yung iba nagre-rebelde na. Hindi naging solusyon yung pagpatay ng mga tao para maging collateral damage daw. Hindi yung solusyon. Kasi yung mga taong yan na nawala na magulang anak, nagre-rebelde. Tumitingin na sila na wala ng hustisya sa bansang ito, na dapat yung hustisya na yan ay pinapalaganap at dapat na maging pribileyo nating mga Pilipino. Yaan hustisya na yan. Yaang ating umiiral na batas. Na dapat ay maging benepisyo din sila, hindi lang para kay Digong. Nangyayari ang gusto ng mga Duterte, camp, sila lang magbenepisyo paano naman? Ibig nyo sabihin, porke kayo mayayaman, porke kayo makapangyarihan, baliwala na yung ating ibang mga mahihirap na kababayan? Pero sumisigaw kayo, para sa mahirap kami. Utot nyo, para sa mahirap kayo, pinagpapatay nyo nga Di po ba mga kababayan? Kita nyo, kampanya nila, para sa mahihirap. Putik kayo, puro mahihirap yung pinagpapatay ninyo. Ayan kita nyo, yung mga pinatay ninyo. Konsensya, usaping konsensya, wala sila nun. Konsensya, hindi ang mahalaga, may kapangyarihan, may kwarta. Yun po yung konsensya nila. Tandaan nyo, dalawa naman lagi ang konsensya. Konsensya sa kanan at sa konsensya sa kabila. Yung konsensya sa kanan, nandiyan, yung nakaputi. Sa kaliwa, yun naman yung alin? Yung may nakaitim na mayroong may sungay, may buntot, may karet. Yun po yun yun yung konsensya nila. Wala na kaya nga kita nyo naman yung bunganga ni Digong, di ba? Ano sabi ni Digong mga kababayan? Sama-sama tayo sa impyerno. Kaya sila, ready na mapunta talaga sila sa impyerno. Dahil ang mahalaga sa kanila mga kababayan, hindi na yung sasabihin ng maraming tao. Hindi na yung sasabihin na na masasama ng mga tao. Kahit na patay na sila mga kababayan, dala-dala pa rin nila yung ating mga sasabihin na sila'y mga demonyo. Tama po ba mga kababayan? Ito na. kinabukasan dahil wala na ang mga magulang nilang magtataguyod. Yan mga kababayan ko. Yang mga tagpong yan. Alam nyo ba yung pakiramdam ni nanay, ni kuya, ni ate? Alam nyo ba yan? Sige nga. Tandaan nyo, tao lang din si Digong. Tao lang din sila. Pare-parehas tayong tao sa mundo. Pero mga kababayan, ang pagkakaiba lang, kayo yumaman sa pagnanakaw ninyo. Yung mga taong ito lumalaban ng parehas para mabuhay sa mundo. Kita nyo, mas malinis ang mga taong pinatay nyo kaysa sa inyo. Kahit pa itanong nyo kay bro. Diba mga kababayan? Hindi ako galit. Hindi. Ito na. Mag-alak. Kuya Cesar na naman ba ako? Tuloy. Nito. Pero Kita nyo mga kababayan, grabe 3 taon na At anniversary ni Kian de los Santos mga kababayan. Ito yung bata na pinatay mga kababayan na nagmamakaawa na sinasabi niya habang hinihila siya. Saan? Sa may iskinita. At binaril na walang kalaban-laban. Nagmamakaawa siya, sabi niya, "Sir, wag po, maawa po kayo. May pasok pa po ako bukas." O kita nyo, mga kababayan? Yan po yun, mga kababayan, So, okay lang yon? Okay lang sa inyo? Okay din tayo. ang malaking katanungan, bakit ba? Kita nyo, ano sabi rito? Ano sabi? Wait. Ang malaking katanungan, Wag daw mangamba kung inosente ka. Teenager Kian de los Santos was killed in a dark alley near in his house in Caloocan City. In the name of Duterte's war on drugs, 122 children! Mga kababayan, 122 ang namatay na mga bata minor de edad. Ano ba naman yun? Diba? Kayo lang bahala. According to the World Organization
against Torture and the Children's Legal Rights and Development Center. Stop the killings. Oh, hashtag pa yan. Kita nyo mga kababayan ko, ngayon sasang-ayunan nyo pa rin si Digong? Oh, sasang-ayunan nyo pa rin? Abay, kita nyo naman. Oh, baka sabihin nyo, hindi totoo yan. Eh yan, no, nasa bunganga niya. Patayan dito, patayan doon, parang si Sarah. Oh, di ba? Bakit ba ang mga malalaking drug lords na talagang dapat pinuntirya ay malaya pa rin at tuloy ang kanilang mga negosyo? Yan na nga ang katanungan mga kababayan. Bakit ho ba? Bakit ho ba malaya pa rin ang mga malalaking drug lords at ang mga pinatay ay malilit lamang? Diyan ho tayo magbase. Tanong ko sa inyo, sino ho ang malalaking drug lords? Hindi ho ba ang droga, yung war on drugs na yan, mga kababayan, ang ginawa lang dahilan para patayin nila yung kalaban nila sa politika? Oh, di po ba? Kita nyo kahit wala naman palang mga alam, tinaniman nila ng mga ebidensya. Tinaniman ho ng mga ebidensya yung mga kalaban sa politika. Anong ginawa nila kay Laila de Lima? Oh, kahit hindi ako maka-Laila de Lima, ha? O ano, kinulong ni Digong, pinakulong ni Digong, na wala naman pala. Wala palang ginawang masama. Anong ginawa nila? Yung mga taong malapit kay de Lima, tinakot nila. Pinagtatakot nila na sila'y kakasuhan, etc. Chichirya. Ano nangyari? Nakulong ng 7 taon halos. Ano nangyari? Naabsuelto. Bakit ho? Wala hong ebidensya. Bakit ho? Gawa-gawa lang yung ebidensya. Tignan nyo mga kababayan ko. Tapos sasabihin nyo, Duterte pa rin kami. Nakalampating kayo. Duterte pa rin kayo. Ay, yung ninayo. Yung ninayo. Ungwan nyo di ukitinuang. Diba? Tak lumaamuan niyo. Ungwan nyo nga pirmi. Nudngin nyo tang usok nyo. Diba? Nudngin nyo tang usok nyo. Di ukitinuang. Banta naman. Ako. O, matatauhan kayo. Sige, ito na, mga kababayan. Bakit ang mga maliliit na users, mga maliliit na runners lang ng illegal na droga ang kaya nilang ipatumba? Sino po ba? Kasi nga, partner ko Paano pa naman ipapatumba yung mga big trend drug lord? Takot yun Si Digong ho, abay, takot ho yan sa mga malalaking tao. Si Digong mga kababayan, hihimod yan ng puwet. Kasi yung mga malalaking tao, abay, kaya siyang ipatumba diba mga kababayan? Kayang-kaya kayong ipatumba nung mga big time drug lord, kaya natatakot si Digong. Ang tigargarlatag na. Yun, ninayo. Diba? Ang may hawak ng tokhang list? At sino po ba ang may kakayanang magdagdag ng pangalan o magbura ng mga pangalan dito? Ay, syempre, si Bongo, si Bato, di ba? Yung mga yan. Yung mga yan, mga kababayan ko Kita nyo naman, di ba? Baka sabihin nyo, wala akong ebidensya. Nahimod puwet, ha? Tau-tauhan lang si Bongo at saka si Bato. Tau-tauhan lang naman yan ni Digong. Hindi nyo alam. Sige nga, hindi nyo alam? Abay, saan kayo pinanganak? Taga saan kayo? Na hindi nyo alam na itong si Bato, si Bongo, abay, himot puwet kay Digong nyo. Si Digong ang nagdidesisyon dyan. Si Digong ang nagdidesisyon kung kayo ay tatakbo. Sino tatakbo? Anong gagawin? Ganito. Di ba, Kix TV? Ewan ko lang kay Kung Marcoleta kung humihimod ng puwet kay Digong. Hihimod kaya yung idol natin, Kix TV? Ha? Parang hindi naman siguro baka naman si Idol Marcolete ginagamit lang si Digong para manalo. Di ba? Pero himod sa pet, tingin ko hindi naman siguro. Eto, Aloy. Wala ebidensya. Eto, sa mga naghahanap ng ebidensya. Yan yung nag-iisip ako kung
patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Oh, kita nyo? Yan ang ebidensya. Minsan nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba si Bato o hindi. Kita nyo? Narinig ninyo? So, ibig sabihin, si Digong ang nagdidesisyon sa kung ano ang dapat gawin ni Bato, tatakbo, hindi. Ha? O baka naman pati pag-ebak. Kita nyo mga kababayan? Tuta! Tama kayo! Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Kita nyo? Tagal pa magsalita, kaya naiinip ako. Di ba? Yan ho. Bakit kailangan mo pa sabihin na ikaw magdesisyon? Kung patatakboy mo, hindi. Di tuta nga. Tuloy, dito na tayo kay Madam Ellie, mas masaya. Pasok. Ba ang may kakayanang magdagdag ng pangalan o magbura ng mga pangalan dito? Bakit parang may sinang-ayunan? Correct. Ito ba ay pakitang tao lamang nung panahon ni Digong? O ito ba ay isang estratehiya nila upang ma-centralize ang source ng droga? Ito Correct, isa pa yan. Yung mga pinaguli nila, yung mga kalaban lang sa droga. Tapos mga kababayan, alam nyo? Alam mo ba? Sila na ngayon na supplier. Kaya nga hindi nauubusan ng droga ang Davao. Ay ba? Baka nakita nyo halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Saan may nahuhuling droga? Sa Davao. Davao City mismo. Diba? Tala. Ito mo si Randy Santiago, pambira ka. Tanggalin ko ang salamin ko. Boss Mike, tanggalin mo yung salamin mo. Guwapo naman ako Kahit wala akong salamin, puyat lang mata ko kaya nagsasalamin ako at nasisilaw ako. Ganun lang huyaw. Guwapo pa rin ako kahit wala akong salamin. Akala nyo, pampapogi ko yung salamin ko? Hindi ho. Pampapangit ko nga yun Ang asset ko yung mga mata ko. Kaya nga ho, pagka nagkita-kita tayo, mga kababayan, huwag kayong titingin sa mga mata ko. Pag tumingin kayo sa mata ko, sigurado, dali. Sunod kayo sa kwarto. Kaya nga ho, mga kababayan tinatakbang ko yung mata ko para pumangit ako. Para hindi masyadong nagagapuhan sa akin yung mga DDS dito. Totoo naman kaya nandito lang yung mga DDS, panoorin ako kasi pinagpapantasyahan nila ako. Mga kababayan, totoo yan. Habang pinapanood ako, meron silang binubutingting na iba dyan. Kaya nga mga kababayan, yung mga kwarto niyan, puro ipis na yan. Tignan ninyo, ilan na ba yung nag-like dito? Yung mga hindi nag-like dyan, busy yung mga yan. Bakit kanyo? Hindi nila magawang magpindot. Bakit? Iba yung pinipindot. Iba yung binubutingting ng mga daliri, imbis na butingtingin yung like di ba? Asahan nyo na. Yung mga hindi nag-like dyan, ayun, busy yung mga kamay nila. Diba? Gusto nyo, kumanta pa ako. 10 mga daliri, putol ang isa. Hinanap ko, pala. Lagyan ka, Boss Mike. Kung ano naiisip mong kalokohan ito na, tuloy na natin itong topic. po ang mga katanungan na alam kong nasa isip din ng bawat Pilipino ngayon. Kaya sa darating na eleksyon, ay sabay-sabay po nating iparamdam sa kanila na pagod na po tayong maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. At Correct! Pagod na ho tayo! Pagod na ho kami sa kanilang kasinungalingan. Kita nyo, 1.7 lang daw yung nagla-like. Yung karamihan dyan, yung mga DDS. Oo. 3,000, 1,800 yung mga nagpapantasya sa akin dito. Uy, tigil nyo muna yan. Nakakailan na ba kayo? Tigil nyo muna nga yan. Pwede nyo naman akong tawagan. Pwede naman ako. Habang nasa ospital si Jan Angeles, Diba? Walang magagawa yun. Tawagan nyo ako. Are
our beloved Boss Mike Cervera.